Sa isang malayong kaharian na napapaligiran ng luntiang bukirin at matatayog na bundok, naninirahan ang isang prinsesang nagngangalang Amara. Siya ay kilala sa buong kaharian hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kanyang kabaitan at mapagkalingang puso. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng palasyo, madalas na nakatanaw si Prinsesa Amara sa malayo, sa mga bukirin kung saan ang mga magsasaka ay masayang nagtatrabaho. Doon niya unang nasilayan si Elias, isang simpleng magsasaka na may maruming kamay, ngunit may pusong malinis at puno ng pag-asa. Araw-araw, lihim na pumupunta ang prinsesa sa gilid ng palasyo upang pagmasdan si Elias. Nakikita niya kung paano nito alagaan ang lupa, kung paanong kahit pagod ay hindi nawawala ang ngiti sa labi. Hanggang sa isang araw, naglakas loob siyang lumapit. Magandang umaga. Mahinhin niyang bati, suot ang simpleng kasuotan upang hindi makilala. Nagulat si Elias, ngunit ngumiti. Magandang umaga rin. Ikaw ba ay naligaw? Hindi, sagot niya. Nais ko lamang malaman kung bakit ka laging masaya kahit mahirap ang iyong ginagawa. Napakamot si Elias at tumingin sa bukirin dahil ang lupa ay nagbibigay ng buhay. At kapag nagmamahal ka sa ginagawa mo, hindi mo ramdam ang hirap. Sa araw-araw nilang pag-uusap, unti-unting nahulog ang loob ng prinsesa sa magsasaka. At si Elias naman, kahit hindi niya alam ang tunay na pagkatao ni Amara, ay umibig din sa dalagang tila liwanag sa kanyang madilim na araw. Ngunit hindi lingid sa kaharian ang kanilang lihim. Isang araw, nalaman ng hari ang lahat. Isang prinsesa ay hindi maaring umibig sa isang hamak na magsasaka. Galit na sigaw ng hari. Ipinatawag si Elias at binalaan. Layuan mo ang aking anak, kung hindi ay magdurusa ka. Sa kabila ng takot, pinili ni Elias na lumayo upang protektahan ng prinsesa. Hindi na siya muling nagpakita sa bukirin. Nalungkot si Amara. Ang dating masiglang prinsesa ay naging tahimik at puno ng pangungulila. Isang gabi, nagpasya siyang hanapin si Elias. Naglakbay siya sa malalayong bukirin hanggang sa matagpuan niya ito sa isang payak na kubo. Bakit ka umalis? Umiiyak niyang tanong. Dahil mahal kita, sagot ni Elias, at ayokong ikaw ay masaktan dahil sa akin. Ngunit ngumiti si Amara sa kabila ng luha. Mas masakit ang mawalan ka. Hindi hadlang ang pagiging prinsesa o magsasaka kung ang puso ay totoo. Sa sandaling iyon, pinili ni Amara ang pag-ibig kaysa sa trono. Nang bumalik sila sa kaharian, hinarap nila ang hari. Nakita ng hari ang katatagan ng kanyang anak at ang kabutihan ni Elias. Sa kalaunan, napagtanto niya na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kundi sa kabutihan ng puso. Pinahintulutan niya ang kanilang pag-iibigan at sa gitna ng bukirin kung saan sila unang nagkakilala, ginanap ang kanilang kasal, hindi bilang prinsesa at magsasaka, kundi bilang dalawang pusong nagmahal ng tapat. Aral, ang tunay na pag-ibig ay hindi tumitingin sa estado ng buhay, kundi sa lalim ng damdamin at katapatan ng puso.